Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kinabukasan maaga siyang pumunta sa kanyang cafeteria. Nakaayos na rin ang magiging kwarto niya roon. Pati ang lahat ng gamit na kakailanganin niya ay kumpleto na. Habang naghihintay siya ng misyon, ay dito na muna siya pansamantalang titigil. Hindi pa niya alam kung saan lugar siya pupunta. Marahil ay sa ibang bansa dahil karamihan ay nandoon ang mga misyon kapag sa Secret Red Lions under ang isang assassin. Mabuti na rin siguro iyon para naman makakalayo na siya. Iyon na lang ang hinihintay niya. Mamaya ay mamimili siya ng mga gamit at groceries. She needs more clothes na katulad ng suot niya ngayon. Sandali muna siyang tumulong sa cafeteria bago siya pumunta sa mall upang mamili. Pero bago siya namili ay pumunta na muna siya sa isang parlor. Pinaputol niya ang mahabang buhok hanggang sa leeg niya. Pinariband at pinakulay niya rin ito ng silver gray. She wanted to see different Isabella. Sa harap ng salamin, wala na ang dating Isabel na kayang tiisin ang pasakit na galing kay Leo. Pero kagaya nga ng sabi niya, ang sakit ay nasa loob pa rin. Iyon ang bagay na hindi niya pwedeng pigilan dahil sariwa pa ang sakit sa puso niya. Pero ika nga, dahan-dahan naman itong maghihilom sa paglipas ng mga panahon. Iwasan lamang talaga ang pagkukrus muli ng landas nila. Marami siyang pinamiling mga gamit niya. All new ones at yun ang gusto niyang gamitin. Hindi na nga niya kinuha pa ang mga gamit niya sa mansyon nila ni Leo. All of it will just remind about him. She wanted to change everything about her. Kung pwede nga lang palitan ang puso niya, ay bibili siya ng bago dahil ang puso niya ay maraming sakit na dinadala. Bigla siyang huminto sa paglalakad nang makita ang isang shop na punong-puno ng baby stuff. Isang mapait na ngiti ang namutawis sa kanyang mga labi. Hindi siya magiging ina at walang sino man ang gustong makasama ang hindi kayang magdala ng isang anak. Sa mga mata ng mga lalaki, isa siyang walang kwentang babae. Dahan-dahan siyang dinala ng kanyang mga paa papasok sa shop na iyon. Gusto niya lang makita ang maliliit na mga bagay na iyon. Nakaka-excite talaga. Ganito pala ang pakiramdam kapag makakakita ka ng mga cute na baby stuff. Sana mabibili ko rin kayo someday. Pero hindi na pala pwede. Dahil hindi naman ako pwedeng maging isang ina. Pero sana, bulong niya sa kanyang isipan. May mga couple rin sa loob ng shop. Naiinggit siya sa totoo lang, lalo na sa mga babaeng buntis na nandoon. At kasama ang mga asawa nilang namimili rin at mukhang excited rin. May mga naroroon din na napakasimple lamang na hitsura. Halatang hindi afford ang mga mamahaling bagay pero kitang-kita niya sa mukha ng mga ito ang kasiyahan at galak. Hindi na rin siya nagtagal sa shop na iyon dahil baka malulungkot na naman siya. Kakabago pa lang niya sa itsura niya simula ulo hanggang paa. Kaya naisipan niyang iwasan ang mga bagay na makakadulot lamang ng kalungkutan sa kanya. Tinanggap na din niya lahat pero hindi pa rin naman siya nakakalimot. All times kapag nagigising siya sa umaga, bigla na lamang siyang aaktong yayakap sa katabi. As if naman ay meron. Bigla niyang idadantay ang binti sa katabi pero kapag naaalimpungatan siya, ay doon niya matatantong wala na pala siyang asawa. At times she forget about the separation. Dahil siguro nakasanayan na niyang gawin iyon tuwing umaga. Sa tuwing gusto niya itong yakapin, doon niya ma-realize na wala na pala ito. At doon naman siya maiiyak. Adjustment period is the hardest part of moving on in death. No matter what, she will be able to get used to it. Darating ang oras at sandaling masasanay rin siyang gigising na mag-isa. Kumain na mag-isa sa mesa at matutulog na mag-isa. Naisip niyang wala siyang makakapitan kundi ang sarili niya. Bumaba na siya sa basement area ng mall. Nandoon kasi ang grocery. Kumuha siya ng isang big cart at itinulak iyon. Unang bagay na kailangan niyang bilhin ay ang mga essentials at pagkain pang midnight snack niya.
Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi para kumain. Itinulak niya ang big cart at hindi niya sinasadyang banggain ang isang babaeng naka-big cart rin. Huli na makita niya kung sino iyon. Sino nga ba kundi ang babaeng pinalit sa kanya ng asawa. Halatang hindi siya nito nakilala sa una dahil maiksi na ang buhok niya at may kulay pa. So, what would this girl expect? Kukumustahin niya ito? Ngingitian niya ito? Nakatingin lamang ito sa kanya na tila ba isang anghel na galing sa langit dahil sa napakaamong mukha nito na parang hindi talaga makabasag pinggan. Well, siguro yun ang nagustuhan ni Leo sa babae. Ma'am? Wika nito sa kanya. Excuse me, can you please move little bit? Nakaharang ka kasi sa daanan ko, no? Wika niya rito. Lumapit naman ito sa kanya at sinubukang hawakan ang braso niya. Ma'am, alam ko pong galit ka sa akin. Sana patawarin mo po ako at si Leo. Nagmamahalan po kami. Hindi na niya napigilan pa ang sarili niya kaya sinampal niya ito sa magkabilang pisngi nito. Paano nasasabi ng babaeng ito? Ang tapang naman ito upang lapitan siya at pag-usapan ang bagay na tungkol sa kanilang tatlo. Ilang beses ba nitong kailangang ulit-ulitin na ito ang pinili ni Leo? Napahikbi naman ang babae. Kung ako sa'yo, iwasan mo ako. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagpapatawad. So bago pa kita tirasin ng buhay dyan, umalis ka sa harapan ko. Seryoso niyang sambit. Pero napakakulit nito. Bigla na namang lumapit sa kanya at akmang yayakapin siya. Pero itinulak niya ito at bahagya itong napasubsob sa pushcart at bumangga pa ang tagiliran nito. Malakas itong humikbi kahit na hindi naman iyon malakas. Itinulak niya ang kanyang cart at akmang lalampasan na ang babae nang biglang may humawak sa braso niya. What did you do, Isabella? Tanong naman ni Leo sa kanya. Halata sa boses nito na galit ito at madilim na ang mga mata. Kulang na lamang ay hatakin siya nito dahil sa sobrang inis nito sa kanya. As your slut. Tanging sambit niya ngunit isang malakas na sampal ang tumama sa kanya na nanggaling kay Leo. Parang tumigil ang oras at natulala siya. Sa haba ng panahong magkasama sila ni Leo, ay ngayon lamang siya nakatanggap ng sampal mula rito. Nanatili siyang nakatayo at nakaawang ang mga labi niya. Isang butil ng luha ang tumulo sa kanyang mga mata, habang nakatitig sa galit na mukha ng asawa. Mahal, itunulak niya ako kung ano-ano masasamang sinabi niya sa akin. Kabit raw ako mga aagaw. Mahal, ang sama pala niya. Humahagulhol na wika ni Laila sa gilid ng estante. Marami na ring ibang mga customers na nakausyoso sa kanila kaya pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi pagdiskitahan ng asawa sa ginawa nitong pananampal sa kanya. Isabella, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kay Laila. Dahil hindi lang yan ang matitikman mo kapag inulit mo pa. Akala ko ba okay na sa'yo? Pero bakit kung ano-ano pa ang sinasabi mo? Galit na usig sa kanya ni Leo. I didn't do anything to her. Yung babaeng yan ang lumapit sa akin, Leo. Hahayaan kita ngayon, lalo na sa pagsampal mo sa akin. Pero kung uulitin mo rin yon, manghihiram ka na ng mukha sa aso. Umalis ka nga riyan sa harapan ko. Magsama kayong dalawa, dahil mas bagay kayo. Itinulak niya si Leo at mabilis na umalis sa harapan ng dalawa. Hindi niya inaasa na sinabi iyon ng babae. Puro kasinungalingan iyon. But she still can melt Leo heart in her own way. Wala sa sarili ay iniwan niya ang cart niya. Mabuti kung sa ibang grocery na lamang siya mamili. Tama na, mahal. Huwag mo nang seryosohin ang sinabi niya. Alam mo namang hindi iyon totoo, hindi ba? Narinig mo naman ang pinag-uusapan namin ni Attorney Cortez, hindi ba? That next month ay darating na ang annulment papers. Huwag ka nang umiyak, please. Baka may stress pa ang baby natin. Nakayakap si Leo kay Laila habang humahagulhol ito. Kararating lamang nila sa kondominium galing sa mall. Naiinis si Leo kay Isabel sa sandaling iyon. Alam nitong buntis si Laila kung ano-ano pa ang sinasabi nito. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Nasampal niya sa Isabel dahil sa inis niya nang makita at marinig ang sinabi ni Laila kanina. Oo, mahal. Sana nga ay mas maaga pa. Ayoko na tinatawag akong kabit. Lalo na ng asawa mo, Leo. Hindi naman kita inagaw, hindi ba?
Pareho tayong na-in-love sa isa't isa. At ginusto nating magsama. Bakit ganun siya? Mahal ka pa siguro niya, Leo. Baka gusto ka niyang agawin mula sa akin. Humihikbi pa rin itong sambit. Itinaas ni Leo ang baba nito at pinahid niya ang mga luha ni Layla gamit ang isang daliri. Hindi niya ako maaagaw, mahal. Magkasama na tayo ngayon at malapit na rin ang divorce papers namin. Stop crying. Wika niya at hinalikan ang tungki ng ilong nito. Inilapit naman ni Layla ang labi nito sa labi ni Leo at masuyo itong hinalikan. Ang isang kamay naman nito ay lumandas pababa sa suot nitong pantalon at hinimas ang umbok nito. Narinig ni Layla ang mahinang pag-ungol ni Leo habang hinahawakan ang masilang bahagi ng katawan nito. Kaya siya na ang pumilos upang paligayahin ito. Tumayo siya at hinubad ang lahat ng kanyang saplot. Lumapit siya kay Leo at inilapit ang dalawa niyang dibdib sa mukha nito. At tinanggap naman ito. At tuluyan nang umupo si Layla sa kandungan niya. Pumunta pa rin siya sa hotel kung saan idadaos ang kaarawan ng ama ni Leo. Labag man sa kalooban niya dahil posibilidad na makakasama at makikita niya ang kanyang dating asawa, ay itinuloy na rin niya, alang-alang kay Papa G, na mahal rin niya bilang pangalawang ama na niya. Isang simpleng itim na bestida lamang ang isinuot niya. Mermaid ang style niyon, kaya litaw ang magandang hubog ng kanyang katawan. Good evening, Ma. Bati niya sa biyana niyang si Anita del Carmen nang makalapit na rito. Abala pa ang celebrant sa ibang mga bisita nito, kaya hindi na muna niya ito nilapitan. Iha, nasaan ba si Leo? Tanong nito. Inaasahan na niya ang kanyang mga katanungan. Nasa office pa, Ma. He'll be late, I guess. Sagot niya rito. Of course, wala pang kaalam-alam ang pamilya ni Leo tungkol sa tunay na status nilang mag-asawa. Ayaw niyang siya ang magpaliwanag. Si Leo ang bahalang mag-explain sa mga magulang at mga kapatid nito. Sana nga ay hindi napupunta ang asawa niya ngayong gabi. Pero imposible dahil bawal ang umabsent lalo na kapag kaarawan ng mga magulang dahil may nakaatang na parusa para sa mga ito. Ganong kahigpit ang ama ni na Leo, kaya kahit si Karen ay umuwi talaga. Kapag nagdidiwang ng kaarawan ang isa sa mga magulang nito. Hi Isabel, bati sa kanya ng nakakabatang kapatid ni Leo na si Lax. Hawig ang dalawa lalo na ang ibang karisma ng mga ito, lalo na sa mga babae. Mayaman, gwapo at may katawang kaagaw-agaw talaga. Hi Lax, I'm doing great. How about you? Tanong naman niya rito. Dinampian siya ng halik ng binata sa kanyang kanang pisngi. Absolutely fine. Wala pa si kuya? Tanong naman nito. Umiling naman siya. Torture talaga sa kanya ang gabing ito para sa kanya. But for Papa El, gagawin niya. Siguro ito na ang huling taon na makakasama niya ang pamilyang ito. Maaaring sa sunod na taon o ilang buwan ay nasa ibang bansa na siya. Gusto niyang sabihin sa mga ito na maswerte siya at naging bahagi siya ng pamilyang ito. Pero ayaw niyang sirain ang gabing ito. Today is Papa El's special day at ayaw niyang masaktan ito, ang #1 fan ng love story nila ni Leo. Nakita niyang papalapit na si Karen sa kinaroroonan nila. As usual, nakukuha nito halos lahat ng atensyon ng mga kalalakihan. Sa angking ganda nito na tila isang diyosa. She dressed well and ended sophisticated. Talaga naman ang aura nito ay napakaganda. Fashion designer ito at hanep ang galing nito sa pananamit at pagdidesenyo ng gowns at iba't pang kasuutan. She even designed her wedding gown. It was extremely beautiful. How could Leo take everything for granted? Surely, she will miss all of them. Naging parte na rin siya ng pamilya and soon they will know about their separation. Sana naman matanggap agad ng mga Del Carmen ang nangyari sa kanila. Sana iisipin ng mga ito na wala namang perpektong relasyon. Where is Leo? Wala na bang planong pumunta rito ang lalaking yon? Tanong naman ni Papa El sa kanila. Nagbano siya rito at binati niya ito na maligayang kaarawan. Sabay dampi ng halik sa pisngi nito. He is already on his way already, Papa. Pagsisinungaling naman niya. Well, look who's coming, Dad. Sambit naman ni Karen nang makita ang kuya nito na papasok sa entrance. Hindi niya nagawa pang lingunin si Leo. Masama ang loob niya at ayaw niyang may makakapansin niyon.
Alam niyang malapit na ito dahil naaamoy na niya ang perfume nito. Happy birthday, Dad! Bati nito sabay yakap sa ama. Nagmano at hinalikan nito ang ina at ang kapatid na si Karen. Nakapag-fist bump naman ito sa bunsong kapatid na si Lak. Nakalimutan mo ata ang asawa mo, Leo. Wika naman ni Senyora Anita sa anak. How could I forget my wife, Ma? Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang baywang at tinampian ng halik sa labi. Patay malicious siya pero pilit siyang ngumiti. It was just all act. Ayaw niyang makipagtalo sa dating asawa sa gabing iyon, lalo na't kaarawan ng ama nito. Mahal niya ang mga magulang ni Leo dahil parang pangalawang magulang na rin ang turing ng mga ito sa kanya. She is willing to set aside her eager and everything just for tonight. Hindi naman masyadong mahaba ang gabing ito. In a while, ay matatapos na rin ang selebrasyon na ito. Kaya pagpapasensyahan na lamang niya kahit kanina pa siya nanggigigil sa katabi niya. Kung hindi lang talaga dahil sa magulang nito ay never siyang magpapakita ngayong gabi. I think you already know why we have to act like this, right? We love both them, especially Dad, who had been so sickly these past few days. Bulong nito sa kanyang tainga. Nagsisimula na rin ang programa. Nakatingin siya sa taong nagsasalita sa stage at patay mali siya kung anuman ang sinasabi ni Leo sa kanya. Narinig nga niya kanina na nagkasakit pala ang ama ni Leo nitong mga huling araw. Hindi niya alam dahil hindi na sila nagsasama ni Leo. Kung iniisip mo na gusto ko ito, huwag ka nang umasa. Hindi na nito itinuloy dahil pinutol na niya kung anuman ang sasabihin nito. Ayaw na sana niyang kausapin ang lalaki pero dahil magkatabi sila at ito naman ang nagsimula ay kakausapin niya ito para tumigil na ito. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin dahil alam ko. Besides, hindi naman ako pupunta rito kung hindi dahil sa mga magulang mo. Ayaw ko na ring makita yung pagmumukha mo dahil nauntog na ako. Sino ka nga pala no para iyakan ko, hindi ba? You are just Leo del Carmen. Nakakatawa nga dahil hinayaan ko ang sarili ko na magpauto sa iyo noon. Mabilis niyang sambit sa lalaki. Kilala niya si Leo at alam niya kung paano tapakan ang ego nito. He always wanted to be praised dahil ang tingin nito sa sarili nito ay ito na ang pinakamagaling sa lahat. Tutal ilang ulit na rin siyang nasaktan ay titirahin naman niya ang ego nito para inisin ito. You are just saying that because you are hurt. Inaaway mo nga si Laila dahil gusto mong magkasira kami. Because the truth, you still want me. Proud na sabi nito sa kanya. Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Leo. Narinig iyon ni Karen at nagkunwari na lamang siyang nagkakatuwaan sila ni Leo. Ikaw naman, love. You're so funny, ha? Pinapatawa mo ako. Medyo malakas niyang sambit habang hinahampas ang balikat ni Leo. Napangiwi naman ito sa sakit dahil sa paghampas niya. Sa totoo lang ay gusto na niyang pilipitin ang leeg nito sa sandaling iyon. You want to know the truth, Leo? Sayang nga talaga ang 3 years na yon. You're such a loosey kisser and so boring in bed. Hindi ko nga alam kung paano kapag titiyagaan ng babae mo eh. Apelyido mo lang naman ang nagdadala sa'yo. Bulong niya sa tainga nito. Ramdam niya ang galit nito sa mga oras na iyon. Ayaw nito na tapakan ang pagkatao nito. Because for him, he is the wealthiest and much better compared to the rest. Tumayo siya at nagpaalam saglit sa mga kasama nila sa mesa. She needs to go to the comfort room. Kailangan niyang iwasan ang Del Carmen na ito. Hi! Tawag sa kanya ni Kathy. Nakasandal ito sa gilid ng pader at naka-cross arms habang nakatingin sa kanya. Mabilis siya naglakad patungo sa kaibigan at niyakap ito na mahigpit. Kathy, hindi kita nakita kanina ah. Kararating ko lang. Ang sarap ninyong titigan ni Leo ah. You're having a cold fight. Wika nito sa kanya. So totoo nga ang sinabi sa akin ni Caitlin. You and him are not in good relationship anymore. Tumango naman siya. Yeah, that's true, Kathy. Pinili niya ang babae niya kasi buntis ito. Tama nga naman siya. Bakit akong pipiliin ibaog ako? This time na ikwento na niya na hindi masyadong mabigat sa kanyang kalooban. Yeah, don't worry. Moving on is a hard process. Pero someday ay magiging masaya ka rin, Isabel. Remember, nandito lang kami.
At welcome back, Black Tiger. Noon pa man hinihintay namin ang pagbabalik mo kasi isa ka sa pinakamagaling. Pero nirerespeto namin ang desisyon mo when you choose to settle with him. Pero for now, mas masaya ako dahil bumalik ka na. Hinahanda na pala ang bagong mission mo. Dagdag pa ni Kathy sa kanya. I know, darating rin ang time na pagtatawanan ko na lang ang love story ko. Nakangiting wika niya sa kaibigan. Pasensya ka na bestie ha. Basta talaga Del Carmen. Talagang ganyan kung manakit, katulad ni Kuya Chan. Sana balang araw ay makahanap ka rin ng mas gwapo, mas mayaman at mas malaki. Tukso nito sa kanya. Alam naman niyang pinapangiti lamang siya ni Kathy. Okay lang kahit hindi na mayaman at gwapo basta malaki. Pilit niyang sinasabayan ang biro nito at naghalakhakan silang dalawa. Sana ganito na puro tawanan at walang problema. Ay Kuya Leo, nandiyan ka pala. Wika naman ni Kathy habang kausap nito si Leo na nasa likuran niya. Hindi na siya lumingon at masisira na naman ang gabi niya. Hello Kathy. Dinig niya ang bati nito at hindi na niya alam kung umalis na ba ito o nandoon pa. Dahil hindi na siya nag-atubili pang lingunin ito. Going back well, may ipapakilala ako sa iyo na muling bubuhayin niyang katawang lupa mo. Makakalimutan mo na ang lahat ng sakit at puro sarap na lang ang maaalala mo. Dagdag muli ni Kathy. Tila bituin na kumikinang ang mga mata nito ng mga sandaling iyon. Muli siyang natawa. Lukaret ka talaga. At hindi na talaga magbabago pa. Sino? Ito naman masyadong excited. Basta later. Nakangising wika naman ni Kathy. Sabihin mo na, malay mo mas mag-click kaming dalawa. Sambit naman niya rito. Huy babae, ginugood time lang kita. Dahil nakatayo kanina si Kuya diyan sa likuran mo. At ewan ko kung sino ang katext o baka naman nakikinig sa usapan natin. Kaaalis lang niya. O diba at least nalaman niyang hindi lang siya ang tanging lalaking dadaan sa buhay mo. Natatawang sambit nito. Napailing na lamang siya. Ikaw talaga pinagtitirpan mo na naman ang kuya mo. Teka, kauuwi mo lang? Ang sabi kasi ni Caitlyn nasa mission ka raw. Iya kahapon lang. So anong atin? Bored ako kaya gusto kong makialam at makisawsaw sa mga bagay na wala akong kinalaman. Saad naman ito. Si Kathy at Sarah ay iisa lamang talaga ang nasa isip. Puro kalokohan talaga. Naku, huwag na Kathy. Hayaan mo na, hindi naman natutulog si God. Kung ako hindi ako papayag, ikaw ang legal wife at dapat turuan ng leksyon ang mga babaeng mga aagaw. Wika nito. Si Leo ang bumitaw sa aming dalawa, Kathy. Huwag na natin siyang pag-usapan pwede. Later makikilala mo na ang pamangkin mo na dinadala ng babae niya. At yung bagay na yun na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Weh, ang sabihin mo playboy siya at hindi kontento sa isa. Isa nga talaga siyang Del Carmen. Pero alam mo ba na ang mga Del Carmen, when they finally found the one, ay never na muling mambababae pa? Malakas nitong sambit. Siguro hindi ako ang dawa niya kasi nagawa na niyang maghanap ng iba. Tara na nga, party ito, kaya dapat lang na magsaya tayo. Sabi ni Kathy na biglang humila sa kanyang braso. Bumalik na sila sa hall at umupong muli sa tabi ni Leo. Si Kathy ay nakaupo na rin sa tabi niya. Tinatawag isa-isa ang mga malalapit na kaibigan ng celebrant at ang panghuli ay ang pamilya nito. Nauna si Karen, sumunod si Lax at ngayon ay si Leo na ang umakyat sa stage. Happy birthday Dad! Wala man akong regalo sa iyo sa ngayon pero malapit na at alam kong magiging masaya ka dahil iyon ang matagal mo nang kahilingan sa akin. Sambit ni Leo na tudol ang ngiti sa ama nito bago ito bumaba sa stage. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ni Leo. Apo ang ibibigay nitong regalo sa ama. By the way, Isabel and Leo, next week ay magbabakasyon tayong 6. Birthday request iyon ng daddy ninyo. Gusto niyang magsama-sama tayo kahit 1 linggo lang. Pagbigyan niyo na ang daddy ninyo, kahit ngayon lang. Matatanda na kami. Hindi natin alam at malay natin baka next year ay mawawala na kami sa mundo. Wika ni Senyora Anita sa mga anak nito. Ma'am naman of course, pagbibigyan namin kayo hindi ba bro? Tanong ni Karen sa mga lalaking kapatid.
Siyempre naman para sa pinakamamahal daming mga magulang. Sambit naman ni Lax. Ikaw, Leo, baling ng ina nito. I will go, ma'am. Sambit naman ni Leo halatang napipilitan lamang ito. You and Isabel. Wika ng ama nito na kabababa lang ng stage at nakikinig sa kanila. At hindi nga pala dito matatapos ang pagpapanggap nila. Extended pa hanggang next week. Bestie, good luck. Bulong sa kanya ni Kathy. Kinurot naman niya si Leo sa tagiliran nito. Sabihin mo na sa kanila, Leo. Anong gusto mo? Ako ang magsasabi ngayon? Wait, Isabel. 1 linggo lang. Bulong naman ito. Gumawa ka ng rason para hindi na tayo sumama. Bulong naman niya rito. Salamat mga anak at pinagbigyan ninyo ako. Last week, I was diagnosed with heart enlargement. At naiisip ko kayong mga anak ko. Kahit 1 linggo lamang ay pinagbigyan niyo ako. Teary-eyed na wika ni Papa El. So may magagawa pa ba siya?